So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit ako upang maghatid at magbigay sa inyo ng ilang mga tips na pwedeng makatulong sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time, ang magiging topic natin ngayon is mga ugali ng babae na gustong-gusto ng isang lalaki. Okay? So mga kamamay, standby lang kayo. Sana itapusin nyo yung video ito. At sa huli, may ibibigay akong napakagandang tips sa inyo, napakahalagang tips at ugali ng isang babae na talagang hinahanap ng isang lalaki. Okay? So mga kamamay, bago natin simulan yung napakagandang topic na to, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share sa inyo. Kaya mga kamamay, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang video ito. Ano nga ba yung mga katangian at ugali ng isang babae na gustong-gusto ng isang lalaki? So number 1, yung hindi materialistic. Okay? Sa panahon ngayon, sobrang dami na ng babaeng materialistic. Sa panahon ngayon, sobrang dami ang hinihingi ng isang babae, especially yung mga bagay-bagay na kagustuhan lang naman nila. Anong example? iPhone, damit, 'di ba? Brand yung sapatos, yung iba motor, yung iba kotse, 'di ba? Kung iisipin niyo mga kamamay, ang mga material na bagay na yan nawawala. Okay, ang mga material na bagay na yan, pera lang yan. Nauubos. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na gustuhin kayo ng isang lalaki, huwag nyong ipakita na puro material lamang ang gusto ninyo sa kanila. Especially kung ang jowa nyo is nasa abroad, kung ang jowa ninyo is nasa ibang bansa, halos araw-araw, halos linggo-linggo, humihingi na kayo ng mga regalo. Okay, especially sa mga birthdays nyo, especially sa Pasko, hintayin nyo na bigyan kayo. Hindi yung ikaw na yung nagdidemand kung ano yung gusto mo. Mga girls, ayaw ng isang lalaki ng materialistic na babae. Kung gusto nyo na gustuhin kayo ng isang lalaki at maibigan, okay, huwag nyo ipahalata na materialistic kayo pagdating sa kanya. Hindi gusto yan ng isang lalaki, sinasabi ko sa inyo. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo hanggat maaga pa, kung gusto nyo gustuhin kayo ng isang lalaki, mas hilingin ninyo ang quality time kesa sa mga materialistic na bagay na ganyan. Okay? Number 2 na ugali ng isang babae na gustong-gusto ng isang lalaki. Yung babaeng madaling pakiusapan at madaling lapitan. Mga kamamay, kapag ka ikaw ay isang babaeng madaling pakiusapan, madaling lapitan, madaling kausap, madaling kapulong sa madaling sabi, isa kang babaeng mabait, babaeng madaling makaunawa, babaeng nakakaintindi ng lahat. Okay? Kasi para sa aming mga lalaki, isa kang material wife. Okay? Material wife, pag sinabing material wife, nakikita ka ng ibang lalaki na pwedeng maging asawa. Bakit? Kasi madali kang pakiusapan, madali kang kausap. Yung iba, hindi nagdadalawang isip na lapitan ka kasi napakaganda ng aura mo. Lagi kang nakangiti, lagi kang masayahin. Yung iba kasing mga babae ngayon, sobrang liligalig. Ang gulo ng isip, daming kondisyon. Hihilig ka lang naman ng isang bagay, makikiusap ka lang naman ng isang bagay, ang dami pang hinihingi. Girls, huwag kayo maging ganyan. Ipakita nyo sa ibang lalaki o ipakita nyo sa lalaki na madali kayong kausap, hindi kayo maligalig, hindi kayo sakit sa ulo, di ba? So kapag ganyan ang inyong ugali, maraming mga lalaki ang gugustuhin ka kasi napakaganda ng aura mo, napakadali mong lapitan at napakabait mo. Isa yan sa mga qualities ng isang babae na gustong-gusto ng isang lalaki. Okay? So number 3, babaeng masayahin at madaling patawanin. Mga girls, isa to sa mga qualities ng babae na gusto ng isang lalaki kasi napaka-positibo ng dating mo. Yung tipong halos wala kang problema, halos wala kang iniisip na problema sa araw-araw kasi palagi kang nakangiti, palaging maganda ang aura mo, di ba? Kapag kasi iniisip mo palagi yung problema, walang mangyayari sa buhay mo. Okay? So ngayon halos magdamag ka na o maghapon ka nang nag-iisip sa problema mo, hindi mo man lang ginagawang ngumiti, sumaya, 'di ba? So wag mo masyadong dibdibin ang problema. Gawin mo rin na maging masaya o maging masayahin sa araw-araw. Kasi kapag ang isang babae madaling patawanin, masayahin, lagi kang napapatawa ng isang lalaki, madali kang ginugusto ng isang lalaki kapag ganyan kasi masarap kang kasama, enjoyful kang kasama, 'di ba? So next, yung babaeng may pangarap at may magandang mindset. Mga girls, sinasabi ko sa inyo, hindi puro paganda.
Hindi puro pag-aayos. Kailangan sa sarili mo meron ka ring pangarap at may maganda kang mindset. Yung tipong nabubuhay ka dahil ginugusto mong sundin yung puso mo, yung pangarap mo. Okay, may goal ka sa buhay. Kasi kapag wala kang goal sa buhay, sa tingin mo magugustuhan ka ng isang lalaki, yung tipong ang gusto mo lamang ay magsaya, mag-inom, gumimik, lumabas, gumala. Di ba? Wala kang direksyon. Kailangan mga kamamay, mga girls, pakita nyo sa isang lalaki na busy kayo sa pag-abot ng inyong mga pangarap. May maganda kayong mindset. Di ba? Ika nga nung iba, kung wala kang magandang mindset, anong mangyayari sa buhay mo? Pag sinabing magandang mindset, meron kang sinusunod sa buhay mo na talagang kahit anong mangyari, sinusunod mo. For example, kailangan mong kumain ng gulay, kailangan mong maging healthy, kailangan mong maging malakas. Diba? So sinusunod mo yung mindset mo na ganon, na kailangan mong maging healthy, disiplina sa sarili mo. Yun yung magandang mindset dyan eh. Okay? Hindi yung pariwara ka na lamang kung ano na lang makain mo. 'Di ba? Kung ano na lang mainom mo. Madalas ka palagi nagiinom, lumalabas, gumigimik. Halos araw-araw, linggo-linggo, nandiyan ka sa labas, gumigimik. So wala kang magandang mindset, wala kang focus sa pangarap mo. Okay? Hindi ka nagtatrabaho. Ang gusto mo lang lagi tumambay, makisama sa barkada mo. Sa tingin mo maasenso ka. Sa tingin mo gugustuhin ka ng isang lalaki kapag kaganyan. Kaya mga kamama, ipakita mo na may mataas kang pangarap, na may maganda kang mindset sa isipan mo. Kailangan mong magsipag araw-araw, kailangan mong maghanap ng trabaho, kailangan mong ipakita sa isang lalaki na deserving ka, na mahalin at gustuhin. Kasi may maganda kang status, may maganda kang pangarap, mataas yung goal mo at meron kang magandang mindset sa buhay. Kaya mga kamamay, ano pang hinihintay ninyo? Improve yourself. Okay, lagi sanang maganda at positibo ang inyong isipan para sa ganon, gustuhin ka ng isang lalaki. Okay? So next, isang mapang-akit na babae. Isa to sa mga qualities o ugali ng isang babae na gustong-gusto ng isang lalaki. Yung tipong mapang-akit kapag dating sa isang lalaki. Sa mga may asawa, sa may mga jowa dyan, kailangan araw-araw akitin nyo pa rin ang inyong mga partner. Okay, para manatili yung romance and love, yung init ng samahan. Okay, so para sa ganon is tumagal, humaba pa ang inyong relasyong dalawa. Kasi kung hindi mo aakitin ng isang lalaki, nawawala po yung tinatawag na excitement, nawawala po yung tinatawag na kilig, yung chemistry. Kaya mga girls, okay, maging stay hot kayo, magayos kayo ng sarili, magpapayat, magpa-sexy, magsuot na magagandang damit para sa ganon. Okay, maakit nyo pa rin ng isang lalaki. Para naman doon sa mga walang jowa, sa mga single dyan, ano pang petsa kayo mang-aakit? Ano pang taon kayo, okay, mang-aakit o manlalandi ng isang ng isang lalaki? So mga girls, kung hindi kayo mag-first move, walang mangyayari sa inyo. Lalo-lalo na kung hindi kayo nagsa-self-improve. Sa tingin nyo, meron lalapit na lalaki sa inyo. Di ba? Wala. Kaya mga girls, simulan nyo ng mang-akit. Simulan nyo ng mag-self-improve. Simulan nyo ng mag-ayos. Simulan nyo ng magpaganda. Huwag kayong tumunga nga dyan. Huwag kayong maghintay ng patak ng ulan at walang dadating. Okay? Kung sa tingin ninyo, parang matumal ang benta, walang dumarating na lalaki sa buhay ninyo, baka nga may problema sa inyong itsura. May problema sa inyong hygiene. So, make sure na to the highest level ang improvement ninyo sa inyong sarili. Yung tipong kapag nakasama kayo ng isang lalaki, talagang pipiliin at gugustuhin ng isang lalaki na makasama at makausap ulit kayo in a second time around. Kaya mga girls, depende na rin sa inyo kung maaakit kayo o hindi para magustuhan. Kaya para sa akin, qualities ng isang babae na kailangan yung maging mapang-akit pagdating sa mata ng isang lalaki para kayo ay magustuhan. Okay? So next, yung babaeng merong mahabang pasensya. Mga girls, mahaba din po. Maganda rin po itong tips na to para gustuhin ka ng isang lalaki. Gusto ko ng isang lalaki yung babaeng merong mahabang pasensya. Yung tipong hindi mainitin ang ulo. Yung tipong hindi na bubwisit ka agad kapag may mga sitwasyong dumadating sa kanya. Kapag mayroong problemang dumating, hindi agad siya naiinis. Kaya niyang i-handle yung mga bagay-bagay. Kasi problema lang naman yan eh. Kung ikaw pagdating sa mga problema ay madaling mabwisit, madaling sumuko, madaling mainis, talo ka. Hindi ka gugustuhin ng isang lalaki kapag ganyan kasi hindi mo kaya i-handle yung mga problema eh. Sa tingin mo gugustuhin ka ng isang lalaki kapag naging asawa ka niya at ang dali mong mainis sa mga problema, sa mga bayari, sa mga isipin.
Okay, sa pagbabayad ng wifi o kung ano pa mang bayarin sa inyong bahay, gugustuhin ka ba ng isang lalaki? So ngayon pa lamang nakikita na ng isang lalaki kung anong magiging buhay niya kapag ka naging asawa ka niya. Kaya mga girls, huwag niyong sasanayin ng inyong sarili, okay, na madaling mainis o madaling magalit sa mga problemang dumadating. Kaya kailangan nyong gawing maging mahaba ang inyong pasensya. Gawin yung mas mahaba. Kasi kapag ka ang isang babae merong mahabang pasensya, isa siyang babaeng may control sa sarili. Kaya niyang i-handle ang lahat ng bagay. Kaya pa rin niyang ngumiti kahit na medyo mahirap na ang sitwasyon. Sila yung mga babaeng nakakapag-isip kahit na malaki na yung problema. Kapag ka nakakapag-isip ang isang babae sa harap ng maraming problema, kaya niyang lutasin to. Madali niyang nalalampasan. Kaya yan ang isang katangian ng isang babae na gustong-gusto ng isang lalaki. Yung babaeng merong mahabang pasensya. Next, yung isang babaeng may respeto. May respeto sa kanyang partner, sa kanyang jowa, sa mga lalaki. Kapag ka isa kang babaeng mataas ang respeto, rerespetuhin ka rin ng isang lalaki. Mahalaga po ito sa isang babae. Okay? Kasi kapag ka ang isang babae hindi marunong rumespeto, isa siyang bastos. Okay? Mahirap pakisamahan. Hindi kanya iginagalang. Kahit sino na lang ang makita niya, pwede niyang mura-murahin. Okay? Kapag kaganyan ang isang babae, hindi siya kaakit-akit sa mata ng isang lalaki. So madaling i-judge ang isang babae kapag kaganyan. Yung tipong lagi na lang sumisigaw. Yung tipong lagi na lang nagmumura. Mga girls, huwag kayong ganyan. Yung mga girls ngayon nasanay sa panahon ngayon na ganito, pero wag sana kayong masasanay. Huwag nyo sana isasabay ang inyong ugali sa mga panahon na lumilipas. Kasi yung iba, yung bibig masyado ng bastos. Yung mga bibig lagi nang nagmura, lagi nang nagtungayaw, akala nila maganda. Well, sa isang babae, kung gusto nyong igalang kayo ng isang lalaki, ipakita ninyo na ang inyong pananalita, na ang inyong the way na makiusap, okay, makipag-conversation sa iba is kagalang-galang. Kaya mga girls, sinasabi ko sa inyo, kailangan marunong kayong rumespeto sa iba, especially sa mga lalaki, kasi sila yung sasalamin sa inyo. Okay, kung kayo is may mga asawa, kung ang inyong asawa ay palamura, kung ang inyong asawa ay palaging galit, ganyan din ang magiging tingin sa inyo ng isang tao. Kaya sa inyo magmumula ang lahat. Kung ang inyong mga asawa, kung ang inyong mga asawa ay mabait, syempre mabait din po ang kanyang asawa. Kaya bilang mag-asawa, bilang mag-partner, kung ano ka, ganun din ang i-judge ng ibang tao sa inyong asawa. Sinasabi ko sa inyo. Okay? Nag-i-improve araw-araw. Okay, mga girls, sinasabi ko sa inyo, hindi porke may asawa, may jowa na kayo, hindi na kayo mag-aayos, hindi na kayo mag-i-improve. Obligasyon niyo po na gawin yan araw-araw para gustuhin kayo, para hindi po mawala yung excitement at kilig ng isang lalaki araw-araw sa inyo. Baka yung iba dyan nagtatanong, bakit ganun? Bakit parang nanlalamig niya sa akin yung partner ko? Bakit parang meron ng iba? Bakit parang mas masaya na siya sa iba niyang kasama, sa ibang babae niyang kasama? Kasi tingnan mo rin naman yung itsura mo. Baka yung itsura mo, hindi na nagsusuklay, hindi na nag-aayos, hindi na nag-i-improve. So wag ka nang magtaka kung bakit ka iiwanan o kung bakit ka pinaglalamigan, okay, ng damdamin ng iyong asawa. Kasi sa sarili mo, hindi ka na nag-aayos. Pumapangit ka na, nalolosyang ka na. Kaya mga girls, sana gawin niyo pa rin na mag-improve araw-araw at wag niyong idahilan sa akin na tumatanda na kayo, na ilan na ang inyong anak. Hindi po valid reason yan. Kontrolado nyo po ang pag-aayos, kontrolado nyo po ang pag-i-improve. Kaya mga girls, ano pang ginagawa nyo? Huwag nyo ano pang hinihintay ninyo? Mag-self-improve kayo, yung mga matataba dyan, kung yan ang dahilan kung bakit naghahanap ng iba ang inyong mga partner, magpapayat kayo. Kontrolado nyo po yan mga kamamay. Magpunta kayo ng gym, mag-self-improve kayo, magpapayat kayo, mag-workout kayo. Ang hirap kasi sa inyo, sobra kayong tamad. Ang hirap kasi sa inyo, nagrereklamo ka agad kayo, hindi nyo pa nasisimulan. Lahat ng bagay hindi madali. Lahat ng bagay pinagpapaguran, lahat ng bagay pinagtitiisan, lahat ng bagay sinisikap gawin. Okay? Consistency is the key sa mga bagay-bagay na ganyan. Hindi puro reklamo, hindi puro pagdududa. Okay? Kaya mga girls, sabi ko sa inyo, mag-self-improve kayo araw-araw para gustuhin kayo ng isang lalaki. Last and the best tips na po pwede kong i-share sa inyo, yung babaeng may magandang kalooban. Okay, ito pa rin talaga yung pinakamagandang ugali na meron ng isang babae na talagang ginugusto, hinahanap. Okay, sinesearch ng isang lalaki, yung babaeng may magandang kalooban, yung may magandang ugali, sa madaling sabi. Ikaw nga ay maganda, ikaw nga ay sexy,
maganda nga ang iyong pananamit, nagsa-self-improve ka araw-araw, pero yung ugali mo naman may problema. Yung ugali mo naman hindi maayos. Madali kang magalit sa ibang tao, nagmumura ka, nagsisigaw ka, okay, hindi ka marunong mag-share ng blessings mo, masyado kang galit sa mundo. Okay, kapag kaganyan ang ugali niyo mga girls, hindi talaga kayo gugustuhin ng isang lalaki. Yung mga, aminado ko, yung mga babae ngayon, sobrang gaganda na. Okay, sobrang gaganda na, sobrang nag-aayos na sa panahon ngayon. Hindi mo na nga minsan na makita kung sino yung kung sino talaga yung pinakamaganda dyan kasi nga ang dami ng magaganda. Pero nangingibabaw pa rin yung babaeng may magandang kalooban, yung babaeng may magandang pag-uugali. Kasi kapag sinabi natin yung babaeng may magandang kalooban, sakop na niya lahat responsableng babae. Yung kaya niyang gawin lahat. Kaya niyang maging mabait, kaya niyang maging madisiplina, kaya niyang maging maalaga. Lahat na po ng katangiang maganda ng isang babae kapag maganda ang kalooban mo, nasa sa kanya na. Kaya mga boys, mga girls, okay, mga boys muna, huwag kayong maghanap ng maganda. Ang hanapin nyo ay mga babaeng may magandang kalooban. Okay? Kasi yung mga babaeng ganyan, kaya nyo po yung pakisamahan in the long run. Kaya nyo po yung pakisamahan habang buhay. Kasi yung ganda nawawala. Yung sexy nawawala. Yung ganda ng katawan, yung hubog ng katawan nawawala, lumilipas, tumataba. Pero yung ugali, mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, hindi yan magbabago kailan pa man. Hindi yan lumilipas, hindi yan kumukupas, hindi yan na-fade away. Yan ay palaging nandyan lamang sa katawan ng isang taong nagdadala. Okay, kaya napakahalaga po nung mayroong kang magandang kalooban para magustuhan ka ng isang lalaki. Yan yung pinaka-golden traits o karakteristik ng isang babae na talagang ang hirap nang hanapin sa panahon ngayon. Okay? So kahit hindi ka ganun kaganda, kahit hindi ka ganun ka-sexy, kung maganda ang kalooban mo ay talagang iingatan ka at hahanapin ka ng isang lalaki. Okay? Kasi nga, mindset ng isang lalaki, ang ganda ay lumilipas, ang sexy ay tumataba. Okay, lahat lumilipas pero ang ugali, hinding-hindi. Alright? So yan lang mga kamamay ang ilang mga ugali na babae na gustong-gusto ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, ano pang hinihintay ninyo? Ano pang hinihintay ninyo? Kailangan may ganyan kayo. Pero sinasabi ko nga, kung hindi kayo ganyan, huwag nyo nang pilitin. Sinasabi ko lang para may idea kayo, para magustuhan at hanapin kayo ng isang lalaki. So mga kamamay, paano? Thank you for watching this videos. Kung tinapos mo ang video ito, huwag mo kalimutan na maglagay ng pangalan mo dyan para ma-shoutout kita next video. And syempre, para malaman ko rin kung taga saan ka. Okay, at kung hanggang saan ang naabot itong ating channel. Okay, so paano mga kamamay? Hanggang sa muli. See you for our next vlog. Paalam.